pare-parehas po yung cases kasi po syempre sa isang room ganyan, pag merong nagkaroon ng nararamdaman, so nagiging hawa-hawa na lalo kung viral po your nasa isang room lang sila na closed. So syempre very prone po sa hawaan. Nakadeploy ang mga medical team ng DOH Bicol sa mga evacuation center sa Kamalig Albay para agad na matugunan ang pangangailangang medikal ng mga evacuee. May mga nurse na naka-duty sa bawat evacuation center at libreng na ipamamahagi ang mga kinakailangang gamot. May regular din na rounds ang mga doktor ng DOH Bicol para sa check-up at ang mga malubhang kaso ay inire-refer sa rural health units. Lahat naman po na ma-manage naman po. Tapos kung kailangan din ng mas na management, nire-refer po namin sa RHU namin. May nag-visit po yung mga rural health physician namin, kahit yung municipal health officer namin, nagkakandak po ng check-up. Tapos meron din pong nag-iikot na doktor. Ayon sa DOH Bicol, sapat pa ang supply nila ng gamot sa ngayon at tatagal pa ito ng 1 buwan habang patuloy ang kanilang reporting kung merong mga kakulangan. Sa ngayon po, sapat pa naman po yung supply, pero nagre-report naman po kami sa province kapag po may mga kakulangan kaming gamot. Karamihan sa mga naitalang sakit ay sipon, ubo, lagnat at may ilang kaso ng pagtatae. Si Nanay Adelaida, tumaas ang presyon sa evacuation center, kaya naman mayroon na siyang iniinom na maintenance para sa high blood na nakukuha niya sa evacuation center. Pagagamot ako dahil high blood ako raw. 200 blood. Meron po bang binibigay na gamot sa inyo dyan? Saan? Meron po. Sapat naman to. Opo. Kasi ako man lang yung binibigay sa akin. Sobrang nga lang eh. Sa oras ng emergency, may naka-standby na ambulansya sa bawat evacuation center para agad na madala sa pagamutan ang mga nangangailangan. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at mahigit 1,000 pamilya o 4,113 na individual ang nasa mga evacuation centers. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng magtagal pa ang aktibidad ng bulkan, kaya patuloy din ang paghahanda ng mga ahensya sa pagbabantay sa kalagayan ng mga lumikas dahil sa bulkan. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.